Tuwing takip silim, lumalabas ang dalawa at may nawawala sa baryo. Sa huling liwanag ng dapit hapon, tahimik ang baryong nakatago sa gilid ng kagubatan. Ang mga bahay na yari sa kawayan at pawid ay tila humihinga, kasabay ng hangin. Dito unang napansin ng mga tao ang lalaki may suot na salakot at makapal na lambayog ng bala sa dibdib. Hindi siya palasalita, tahimik siyang naglalakad sa makitid na daan. Hawak ang lumang sandata na parang bahagi na ng kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, may kasunod na lamig na hindi galing sa gabi. Sa likuran niya, palagi may kasamang babae, payat, maputla at ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang nagbabantay. Walang nakakakilala sa babae. Kapag sinusubukan siyang lapitan, biglang bumibigat ang hangin at napapaatras ang mga tao na parang may hindi nakikitang pader. Ang ilan ay nagsabing may kakaiba sa kanyang ngiti, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang paalala na may lihim na hindi dapat galawin. Ang matatanda sa baryo ay nagbulungan. May nagsabing ang lalaki ay dating bantay sa bundok, nag-iisa, sanay sa dilim at tahimik na malakas. May iba namang nagsasabi na ang babae ay hindi karaniwang nilalang. Dahil sa gabi, kapag humihina ang apoy sa mga kalan, may mga aninong gumagalaw sa paligid niya. Hindi siya lumalakad tulad ng iba. Parang dumudulas siya sa lupa, halos hindi tumatama ang paa. Isang gabi, nawala ang batang si Nilo matapos sundan ang dalawa hanggang sa dulo ng baryo. Huling nakita siya sa may bakod, nakatingala sa babae na tila tinatawag ang kanyang pangalan kahit hindi pa sila nagkikita. Naghanap ang mga tao sa buong magdamag, ngunit ang tanging natagpuan ay ang malamig na bakas ng paa na biglang nawawala sa damuhan. Kinabukasan, bumalik si Nilo, tahimik, maputla at hindi na nagsasalita. Simula noon, takot na ang mga magulang kapag papalubog na ang araw. Unti-unting kumalat ang misteryo kapag dumaraan ang lalaki at babae. Umihinto ang mga aso sa pagtahol. Ang mga ibon ay tumitigil sa paglipad. May mga lampara na biglang namamatay kahit puno ng langis. Sa mga gabing walang buwan, may naririnig na mahinang bulong mula sa direksyon ng kagubatan. Parang panawagan na hindi para sa tainga ng tao. Isang matandang albularyo ang naglakas loob na sundan sila. Dala niya ang mga dahon at orasyon. Ngunit nang mapalapit siya, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Nakita niya ang babae na tumingin pabalik at sa sandaling iyon, ang paligid ay naging kulay abo. Walang hangin, walang tunog sa kanyang paningin. Ang babae ay tila aninong may liwanag sa mata. At ang lalaki ay parang bantay ng isang lihim na sumpaan. Tumakbo ang matanda pa uwi, nanginginig at hindi na muling lumabas pagdilim. Lumipas ang mga araw at ang baryo ay tila nababalutan ng hindi maipaliwanag na pangamba. May mga panaginip ang mga tao tungkol sa daan sa bundok, sa ilog na walang refleksyon at sa babaeng nakatayo sa tabi ng lalaki. Palaging isang hakbang sa likod. Ang ilan ay nagising na may bakas ng putik sa paa na parang may nilakbay sa gabi ng hindi alam. Isang hapon, nagsalita ang lalaki sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng kubo ng kapitan. Sinabi niyang hindi sila mananatili. Ang boses niya ay mababa, mabigat at parang may hinahawakang lungkot. Hindi siya humingi ng paumanhin. Hindi rin siya nagpaliwanag. Tumingin lang siya sa mga mata ng mga tao at doon nila naramdaman ang bigat ng mga lihim na hindi dapat buksan. Nang dumating ang gabi, nagtipon ang mga ulap
Walang ulan, pero malamig ang hangin. Nakita ng ilan ang dalawa na naglakad palabas ng baryo, papunta sa kagubatan. Habang palayo sila, unti-unting bumalik ang mga tunog. Tumahol ang mga aso, umiindak ang mga dahon, parang humingang muli ang lugar. Kinabukasan, tila normal ang lahat, ngunit may naiwan sa bakod kung saan huling nakita si Nilo noon. May bakas ng mga paa na hindi matukoy kung kanino, at sa tuwing lulubog ang araw, may mga batang napapahinto sa paglalaro, nakatingin sa direksyon ng bundok na parang may nakikita silang hindi kayang banggitin. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda na may mga tagabantay ng mga lihim na dumadaraan sa mga lugar na tahimik. Hindi sila naghahanap ng gulo. Hinahanap nila ang mga dapat mag-ingat. At kapag nakita mo ang lalaking may salakot at ang babaeng may kumikislap na mata, huwag kang susunod. Dahil ang mga lihim na kanilang dala ay hindi para sa mundo ng tao, at ang sinumang makalapit ay parang magbago, magpakailanman. Okay, yun po yung aking naibahaging munting kwento ngayon, at nawa po ay naibigan nyo po muli, at maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito. At mag-iingat po tayong muli sa kung samang lugar o panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone.